ate. Ayoko na dito. Mababaliw na ako. Puno ng pagsusumamo ang boses ni Danica sa kabilang linya. Yan ang mga kataga nito, ilang buwan pa lang ang nakaraan. Napalayo ito sa droga. Hindi niya namamalayang 7 taon na ang nakaraan simula nung huling mag-usap sila ng kapatid. And her little boy Liam is now 9 years old, wearing his cute tux and slacks. Hawak ang pillow at sa ibabaw ang 2 singsing. Suot niya ang pangkasal na damit at nasa tabi niya ang groom niya. Matapos lang ang seremonyas ay magiging Mrs. Vitiello na siya. Pareho silang nakangiti habang nakatanaw sa anak nilang may hawak ng singsing na siyang isusuot nila. "Come on, big boy," bulong ni Enzo. Nakikita niya sa mata nito ang kislap. Ramdam niya kung gaano ito ka-proud na makita ang anak nilang naglalakad ng ganito sa mismong kasal nila. Kahit siya, napupuno ng pagmamalaki ang puso niya na makitang umabot sa ganitong punto ang buhay nilang tatlo, na hanggang sa oras na ito ay buo pa rin sila. At balang araw ay magiging legal na rin silang pamilya. Natatawa siya na naiiyak, lalo nung halikan siya ng anak sa pisngi matapos makalapit. At ngayon magkaharap na silang dalawa at magsasalitan ng pagsuot ng singsing. "Till death do us part." Ngumiti siya kay Enzo matapos makumpleto ang vow. Hindi hiniling ni Enzo ang parting ito sa buhay niya. Lumaki siya sa karahasan at kasamaan. Iniisip niyang ang kapatid niya ay bala, baril at ang mga patalim. Ang buhay niya ay pumatay at makipaglaban. Buong buhay niya ay inalay niya lang sa mundong ito. Mundong alam niyang imposibleng makatagpo ng isang katulad ni Serena. Pero mapagbiro ang tadhana. Dahil sa kabila nun, ay hinihila pa rin sila ng kanilang tadhana upang pagtagpuin. Tama na sa kanya ang magkaroon ng isang supling para magmana ng mga maiiwan niya sa panahong siya naman ang mawawala sa mundo. Pero ngayon, hindi niya hiniling ang mawala pa sa mundo. Simula nung makilala niya si Serena, the girl in front of him now, his savior from his dark past. Ito ang humugot sa kanya mula sa kadiliman upang makita niya ang liwanag. "You may now kiss the bride," anunsyo ng pari. Dahan-dahan niyang tinaas ang belo nito. She's crying, yet she's still damn beautiful and stunning. This angel in front of him became his reason to stop and to let go of his title. Tinutuon niya ang pagbitiw bilang mafia noong pumayag si Serena na pakasalan siya. Ang gusto niya na lang ay mamuhay, malayo sa karahasan, kasama ang pamilya. Kaya niyang palaguin ang negosyo niya nang hindi dinadaan sa dating nakagawiang paraan. Kaya niya naman, at sapat na sa kanya ang kahit na ano kung sapat na yun para sa asawa't anak niya. At ang meron siya ngayon ay sobra-sobra na para mamuhay sila ng tahimik. After the kiss, naramdaman niyang may inilagay si Serena sa kamay niya. "I love you," malambing na banggit ng asawa. Nakakunot ang noo niya. Akmang titingnan niya ito nang pigilan siya nito. "Sa reception na," tumawa pa ang babae. Nangingiti na tumango siya. Hindi na siya makapaghintay na tingnan. Humigpit ang hawak niya sa maliit na bagay sa kamay niya ngayon. Nagsaboy ng bulaklak pagkalabas nila ng simbahan. Tawanan at batian ang bumungad sa kanila sa simbahan. Isang limousine ang nasa labas na nakaabang. Dinala sila noon sa reception. At since hapon nag-start ang kasal, ay madilim na rin nang natapos ito. Kaya't madilim na rin nang narating nila ang 5-star hotel na siyang venue. Comfort room ang diretsyo ng asawa niya kasama ang kakilala. Pagkatapos ng mga activities sa program ay nakapag-entertain na rin siya ng mga bisita. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipag-usap sa isang kakilala nang maalala niya ang binigay ni Serena sa kanya sa mismong altar. Nagtungo siya sa tahimik na corner ng hotel pavilion bago tiningnan ang nasa bulsa na bagay. Nakalagay sa isang pahaba na lalagyan yun. Binuksan niya ng dahan-dahan at bumungad sa kanya ang di niya inaasahang bagay. Hindi siya makapagsalita. Out of nowhere, sumilay ang ngiti sa kanyang labi. It's a pregnancy test, and it is positive. Serena is finally pregnant, again, after 7 long years of waiting. Damn it, baby! You are making me crazy. Malalaki ang hakbang niyang tinungo ang comfort room ng hotel. Sasalubungin niya ang asawa doon upang yakapin.
Isa ito sa pinakamalaking surprise na nangyari sa kanya sa araw na to. Hindi niya lubos akalaing nagawa pa siya nitong paghintayin hanggang sa reception na. Muntik niya na rin makalimutang buksan at tingnan. Kaya lang, hindi pa man siya nakakarating sa comfort room, ay nakasunod na ang isang bodyguard nila. Bit-bit ang cellphone. "Sir, para sa inyo, importante." Bakas ang pagkataranta sa muka ng bodyguard. Nagtataka na kinuha niya ang cellphone para sagutin habang patuloy siyang humahakbang palapit sa CR. Enzo?" Nalito siya nang marinig ang boses ng asawa. Halata sa boses ni Serena na umiiyak pa ito. "I'm near the comfort room. Are you done? Are you okay?" "Kahit anong sabihin nila, huwag kang makikinig. Huwag kang makikinig, Enzo. Huwag mo kong puntahan. Huwag mo ko." Naputol ang tawag. "Serena? Serena!" Umalingaw-ngaw ang boses niya. Abot-abot ang tahip ng kanyang dibdib. Agaran niyang tinawagan ang matagal nang nakatambay niyang mga IT. Ginagamit niya ang mga ito dahil sa mga transaksyon nila. Malaki ang tulong ng IT team niya noon sa kanya. "Hello, sir." Handa na sa pag-uutos ang hacker na nasa kabilang linya. "Track this call. I'll send you the number." On it, sir." Nakasunod na sa kanya ang 3 tauhan. Mabilis ang hakbang niya at hindi na pinansin ang mga bisita na balak siyang kausapin. "Prepare my gun." May lamig sa kataga niya. Sa pagkakataong yun ay hindi maiwasan ng mga tauhang kilabutan sa kalamigan ni Enzo. Tila ang dating Enzo ay biglang nagbalik sa isang kisap mata. At lahat ng yun ay dahil kay Serena. Sa pagkakataong ito ay hindi maipapangako ni Enzo na hindi na ulit siya hahawak ng baril. Pinangako niya yun kay Serena nung pumayag itong pakasalan siya. Pero kung ang kapalit naman nun ay ang buhay ng dalawang nilalang na importante sa kanya, kaya niyang baliin ang sinumpaan. Kinasa niya ang baril bago siya pumasok sa bulletproof car na sinadya niyang ipahatid sa isa sa mga tauhan niya. Hindi basta-basta itong dumukot kay Serena. Walang kalaban na pipitsugin lang ang makakalampas sa mahigpit na security ng hotel, lalo na sa kalibre ng security ng Vitiello. Naghiwa-hiwalay ang mga tauhan niya. Agarang naisend ng hacker ang information ng sasakyang sinakyan ni Serena. Pati ang uri ng vehicle ng kalaban ay napangalanan ng kanyang hacker. Minamanmanan ng mga tauhan niya ang kilos ng sasakyan. Maingat sila, lalo pa at nasa loob nun ang asawa niya. Kailangan niyang mag-concentrate. Kalmado siya kahit pa sa mga pinakadelikadong operasyon. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi niya kayang magkunwaring kalmado. Iba ito sa lahat. Hindi lang pera, droga o ano pa mang mamahaling bagay ang nakasalalay dito. Nakasalalay dito ang pinakaimportanteng nilalang sa buhay niya. Wing van, color blue. Yun ang sabi ng hacker. Natanaw niya na ang malaking sasakyan. Nasa likuran siya, nakasunod. Hindi siya nagpapahalata na nakasunod dito. Sinundan nila ito hanggang sa daungan. Pasalit-salit sila ng mga tauhan niya sa pagsunod para hindi matimbrihan ang presensya nila. May mga malalaking container van na sa likuran ng mismong wing van. Hindi na sila mahihirapang buntutan ito dahil matatakpan sila ng mga malalaking sasakyan. Nagtiimbagang siya. Humigpit ang hawak niya sa manibela nang matanaw na huminto ang wing van malapit sa mga container. Bumukas ang likuran noon at isang kalbo at malaking katawan na lalaki ang lumabas mula sa likod ng wing van. At may tulak-tulak na malaking karton. Napamura siya. Anong ginawa nila sa asawa niya? Gustong-gusto niya nang sumugod doon at pagpira-pirasuhin ang katawan ng mga yon. Pero kailangan muna nilang kumalma para mas magawa ang plano ng maayos. "Hintayin mo ko. Kaunting tiis na lang, Serena." Kumayom ang kamaon niya sa manibela. Magalusan lang ng kaunti ang kanyang mag-ina. Hindi niya maipapangakong mabubuhay pa ang mga yun. Mata lang ang walang latay sa mga ito. Nung sabihin ni Serena na huwag pumunta doon si Enzo, ay nalaman niya sa isa sa tauhan na gagamitin siyang bait ng kalaban para pumunta ang lalaki. Tsaka nila papatayin. Si Enzo ang target ng mga lalaki. At sana kung may pumunta man, ay tauhan na lang nito. Huwag na lang si Enzo. Sisikapin niya pa rin naman na mabuhay hanggang sa matunton ng mga tauhan ni Enzo ang lugar. Sisikapin niya alang-alang sa batang nasa sinapupunan niya. "Huwag na huwag niyong gagalusan kung ayaw niyong malagot kay boss." Narinig niya ang boses sa labas. Ilang saglit ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Agad siyang napalingon doon. Ang naaninag niya lang ay ang anino nito. Bahagyang napasukan ng liwanag ang silid.
Saglit siyang natulala at natauhan ng hawakan ng pumasok na lalaki ang braso niya. Anong gagawin niyo sa akin? Natataranta siyang napahawak sa kamay ng lalaki. Sumunod na lang po kayo. Wala po kaming gagawing masama sa inyo. Nalilito na nagpatangay siya sa hila nito nang ilabas siya sa madilim na silid. Sino ba ang boss nila? Hindi niya maintindihan kung bakit ganito siyang ituring ng mga to. Madilim ang mahabang pasilyo na nilalakaran nila. Nasa likuran siya ng lalaki. Ilang saglit ay narating nila ang dulo ng pasilyo at doon mas maliwanag na. Mas klaro na ngayon ang itsura ng paligid. Nasa isang malaking bahay sila. Nasa taas sila at tanaw nila ang malawak na bulwagan sa ibaba. Malaginto ang kulay ng ilaw sa paligid. Mataas ang siling at may malaking estatwa ng anghel ang baba. Dumaan lang sila doon at nagpatuloy sa paglalakad. Carpeted din ang sahig at may mga disenyong torch sa gilid ng daan. Humantong sila sa isang malaking double door. Binuksan yun ng lalaking nauuna sa kanya at inilahad sa kanya ang looban. Ngaling-ngali siyang pumasok. Iniwan na rin siya ng lalaki matapos niyang makapasok sa loob. Pasensya na kung naabala kita. Isang malagom na boses ng lalaki ang sumalubong sa kanya. Diretso siyang napatingin sa malaking lamesa na nasa pinakagitna ng silid. Isang lalaking nasa edad 40 ang nakaupo doon. Magkasalikop ang dalawang kamay at seryosong nakatingin sa kanya. Sino po kayo? Bakit ako nandito? Humakbang siya paatras. Sa kabila ng edad ay kita pa rin ang tikas ng katawan. Halata na noong kabataan nito ay matinik din sa babae. Nakaka-intimidate ang aura nito. Sanggol ka pa lang nung huli kitang nakita. Ilang taon na rin pala ang nagdaan at napakabilis din ng panahon ng lumipas. May anak ka na at ikinasal ka na. Tumayo ang lalaki. Mas nadipin na ang tangkad nito dahil sa pagtayo. Nalilito siyang nakatitig dito. Ilang taon din kitang sinubaybayan. Kumunot ang noo niya. Sinubaybayan? Sino po ba kayo? Bakit niyo ako sinusubaybayan? May pait sa mga mata nito nang ngumiti. Naglakad ito palapit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit napakalakas ang tambol ng puso niya. Pero sigurado siyang hindi ito takot. Napasinghap siya nang dumantay ang kamay nito sa kanyang ulo. Napatulala siya. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa magaan na pakiramdam na nararamdaman niya. At hindi niya maipaliwanag kung bakit. Nilingon ng lalaki ang bandang kaliwa nito, kaya't napalingon din siya sa banda doon. At doon, nakita niya ang napakalaking painting. Napanganga siya at biglang tumulo ang kanyang luha. Sumikip ang kanyang dibdib. Napakaganda ng babaeng nandun. Nakasuot ng kulay puting bestida na abot hanggang talampakan. Nakalugay ang kulot na buhok at nakaupo sa malumang upuan at nakangiti. Mama? Usal niya sa nanginginig na boses. Ito ang pinakatago-tagong picture ng mama niya sa pitaka nito. Parati niya yung nakikita sa pitaka nito dati pa. Namatay ang mama niya sa sakit sa puso. Inatake ito noong mahuli nitong ginamit ng ama nila ang ipon nito na dapat sanang gagamitin ng kanyang mama para sa pagpapatahi ng damit niya, para sa birthday sana niya. Naiwan siya sa ama nila at mas lalo lang na naging mahirap ang buhay nilang magkapatid. 12 taong gulang pa lang siya noon at hindi niya alam kung saan sila maghahanap ng makakain nilang magkapatid. Lulong sa sugal ang papa nila. Naglalasing pa, gayong wala nang ang trabaho. Isa sa kapitbahay nila ang naawa sa kanila at siyang nagpapakain sa kanilang magkapatid. Kaya lang ay lumipat din sa ibang lugar ang mag-asawa noong ang edad niya ay 15 anyos na. Natuto siyang kumayod noon at natigil sa pag-aaral. Mga 17 na nang mapag-aral niya ulit sa elementarya si Danica. Nakapagtapos ito doon, pero di na niya nakayanan ang maaaring magastos niya sa high school para kay Danica. Nalungkot siya noong pinili ni Danica na makipagsapalaran sa syudad para makapag-aral lang. Itong bahay natin, ate, palalakihin ko to kapag nakahanap na ako ng trabaho. Tapos kapag yumaman na ako, uupo ka na lang at mag-uutos sa mga katulong natin. Siyempre, may sariling katulong ang ate ko. Love ko to eh. Tapos, niyakap siya ng kapatid niya. Magkaroon ka lang ng maayos na buhay. Yun lang. Ayos na rin ako, Danica.
Sana magbago si Papa, no, ate? Sana maging responsable na siya sa atin. Naalala niya pa kung gaano nalungkot ang kapatid niya tuwing nababanggit nito ang ama nila. Dahil sa picture na ito, tila biglang bumuhos ang lahat ng alaala niya sa kanyang pamilya. Kahit malupit ang ama nila sa kanila, maayos silang napalaki ng ina nila. Maayos naman sila dati. Nagbago lang simula nung maagang nawala sa kanila ang ina. Bakit nandito ang picture ng mama ko? Namumugto ang mata na nilingon niya ang lalaki sa harapan niya. Mata man itong nakatingin sa painting. Ako ang kumuha ng larawan niya. Nung first monthsary namin. Hindi agad nag-sink in sa utak niya ang sinabi nito. Ngunit kalaunan ay napanganga siya nang mapagtanto ang sinabi nito. Bumaling ito sa kanya. I'm your mother's ex at asawa sana. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. It looks like you don't really know about me. Inaasahan ko na rin na hindi niya na nga ikukwento sa'yo ang tungkol sa akin. Siguro natatakot siyang hanapin mo ko. Namulsa ito at bahagyang ngumiti. By the way, I'm Luminous Fourth Year at hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo ang lahat. Pero si Enzo, kaya nga ako nagpakita sa'yo. Yan ang pinakasadya ko. Ayokong lasunin ang utak mo o kung ano paman. Ang gusto ko lang ay bigyan ka ng choice. Dahil ako na ang magsasabi sa'yo. Hindi mo kilala ang asawa mo. Hindi mo pa siya lubusang nakikilala. May pagdadalawang isip siyang sumang-ayon dito. Pero may parte sa puso niyang gusto niya itong pakinggan muna. Sumunod siya dito sa malaking terasa. Tanaw ang malawak na garden sa baba. Masasabi niyang napakayaman ng taong ito. Hindi niya tuloy lubos maisip kung papaano ba nagkakilala at nabihag ng kanyang mama ang puso ng lalaking ito. Sinabi nitong ito sana ang naging asawa ng mama niya. Paano naging sana ang lahat? From the start, I knew my mom will never like her for me. Hindi siya pinanganak na mayaman. Your mother was born a typical villager. She almost broke up with me before our monthsary, but I still fought for her. Until one day, she did broke up with me. Hindi niya na yata kinaya. And I was so frustrated about it. Lumunok ito at bakas pa rin ang pait sa mga mata. Dama niya ang malaking panghihinayang. Kahit tingnan niya lang ito sa mga mata dahil hindi naman ito itinago ang emosyon na yun sa kanya. I still pursued her, asked her many times to come back to me. Not until she said she already had a boyfriend. Sinubukan ko siyang kalimutan pero hindi ko tuluyang nagawa nang may malaman ako. Tumitig ito sa kanya. That she's already pregnant before she met that guy, her so-called boyfriend. Namilog ang mata niya sa nalaman. May iba pa siyang kapatid maliban kay Danica? 3 sila? Pero nasan na? Dito ba sa mansyon na to nakatira ang half-sister nilang yon? Nasan siya? Kahit papano ay gusto niya rin makilala ito, ang half-sister nila. Matagal bago ito nagsalita. Nilingon niya ang likuran nito. Baka dun sumulpot bigla. Pero walang nagpakita. Tanging silang dalawa lang. My daughter. She is in front of me. Matagal bago niya na-realize kung ano ang sinabi nito. Ilang saglit na tulala siyang napatingin kay Mr. Luminous Fourth Year. Hindi siya makapagsalita. Parang gusto niyang isipin na nagbibiro lang ito. Paano nangyari yun? Kung ito ang ama niya, bakit hindi niya kailanman ito nakita? Your mother hated me. Ayaw niyang makalapit ako sa'yo. Siguro kasi iniisip niyang baka mapahamak ka dahil sa lola mo. And I understand that. Kaya wala akong nagawa kundi ang subaybayan ka lamang sa malayo. Gusto niyang magsalita, pero walang gustong lumabas sa bibig niya. Parang napakahirap pa rin na paniwalaan. Ilang saglit ay lumamig ang ekspresyon nito. Ilang taon akong wala sa tabi mo. Ngayon lang ako makakabawi sa'yo. Ayokong gambalain ka. Ayokong suwayin ng mama mo. Pero hindi ko kayang tingnan ka na lang habang napapahamak sa kamay ni Enzo. Hindi ako makakapayag. Nalilito siyang pinagmasdan nito. Si Enzo? Tumango ito. Oo. Ikaw na ang bahalang magdesisyon kapag narinig mo ang lahat ng sasabihin ko tungkol sa kanya.